Darating ang araw na pipili ka sa pagitan ng trabaho o pamilya, abroad o Pilipinas, sahod o oras. Hi mga kabaro, ito ang entrepreneurial mindset versus employee mindset OFW edition. Tapusin nyo nga pala ang video na to dahil panigurado magbabago ang mindset nyo. Dahan-dahan tayo makapag-transition from being employee mindset to entrepreneurial mindset. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Christian Piel, dating OFW at 7 years din na nagbarko. At ngayon, nandito tayo sa Pilipinas, dahan-dahan pinapasok ang mundo ng pagnenegosyo. At oo nga pala, isa ito sa negosyo pinapatakbo natin at may ginawa rin tayong bagong negosyo, ang mobile cart, soft serve ice cream, si Nice Dream Philippines. Bago tayo magsimula, may ikukwento muna ako sa inyo. Yung nagsisimula ako magbarko, talagang binibigay namin ang lahat ng aming makakaya pagdating sa trabaho. At talagang sobrang sipag naman talaga natin, matyaga, at sanay sumunod sa sistema. Pero napagtanto ko lang at napag-isip-isip ko, bakit hindi natin galingan sa pagnenegosyo? Bakit hindi tayo magtayo ng sariling negosyo? Sumunod sa sistema, magsipag, magtiyaga, at lalong-lalo na ibigay yung oras sa pagnenegosyo. Kadalasan sa mga OFW, pagdating sa negosyo, dito talaga kadalasan nahihirapan dahil dala pa rin natin ang employee mindset. Kaya yung naging solusyon ko habang nasa barko ko, unti-unti ko nang inaayos yung pag-iisip ko. Unti-unti na ako nagta-transition from being employee mindset to entrepreneurial mindset. Para pagdating ng araw na magnenegosyo na ako, handa na ang isip ko at handa na yung sarili ko na pasukin ang mundo na yun. Tara, dito mo tayo magsimula sa employee mindset. At ito ang kadalasan na mindset nating mga OFW at seaman. Unang-una dyan, palit oras sa pera. Siyempre, unang-una na dyan, palit oras sa pera. Kapag tumigil ka na magtrabaho, panigurado, titigil din yung pera o sahod na pumapasok sa atin. Pangalawa, gusto ng siguradong sahod. Takot tayo sa risk, takot tayo magkamali, at lalong-lalo na takot tayo humawak ng sarili nating negosyo. Pangatlo, sumusunod sa sistema ng iba. Siyempre, sanay na sanay tayo na may boss, na may sistemang sinusunod, at laging tumatanggap lang ng utos. Pang-apat, iniisip agad na may fallback pag nalugi sa pagnenegosyo. Kadalasan, ang sinasabi lagi natin, babawi na lang ulit ako sa susunod na negosyo. Balik muna ulit ako sa abroad para makapag-ipon ng puhunan. At dahil na-set na yung mindset nila na gano'n, hindi na nila ginagalingan sa mga sinisimulan na lang negosyo. Dahil okay nga lang naman kasi magkamali. Okay lang malugi dahil pwede pa silang makabalik sa pangingibang bansa. Pero hindi nila napapansin, unti-unti na rin pala silang tumatanda at unti-unti na rin silang hindi tatanggapin ng kumpanya. Kaya ang ending, pag ninegosyo pa rin yung baksak natin. Ang problema nga lang, yung energy natin ay hindi na sapat tulad nung kabataan pa natin. Unti-unti na tayo nagkakaedad. Kaya pag once na nalugi tayo, panigurado, talagang sobrang sakit sa atin yun. Dahil nga, konti na lang yung panahon na dapat hindi na tayo malulugi. Dahil nga, may edad na tayo na nagsimula magnegosyo. Tara, dito naman tayo sa entrepreneur mindset na kailangan nating mga OFW at seaman. Unang-una dyan, gumawa ng sistema. Dapat hindi lang tayo basta-basta nagtatrabaho. Dapat gumagawa tayo ng sistema na may susundin na tayo. At dahil nga maganda na yung sistemang nabuo natin, unti-unti na rin natin siya napapatakbo ng maayos. Pangalawa, handang malugi para matuto. Yun, pasensya guys. Naputol pala yung video dahil nalobat yung yung mic ko. Ngayon itutuloy natin yung topic. Dahil sa mga failure na yun, parang mga charge to experience na rin natin yun. Nababaonin natin sa mga susunod nating laban sa pagnenegosyo. Kaya kung hindi ka pa handa mag-fail o malugi sa negosyo, yan dapat ang unang-unang mong gagawin sa pag-iisip o magong babaguhin mo sa mindset mo. Pangatlo, mag-invest sa kaalaman. Huwag laging invest puro sa pera. Kailangan meron din para sa sarili natin. Dahil ayan ang hindi nino man maaagaw o mananakaw yung kaalaman na malalaman natin. Lalong-lalo na pagpapasok tayo sa pagnenegosyo, kahit papano may baon tayo. May baon tayo para sa laban na papasukin natin. At panghuli, may long-term vision.
Hindi laging puro kailan babalik yung pera pag nagnenegosyo. Kailangan ang lagi nating iisipin, paano natin mapapalugo ang perang pinasok natin sa negosyo at paano natin masustain ito para mas lalo tayong tumagal sa laro ng negosyo. Bakit nga ba mahalaga ito sa mga OFW at seaman na katulad ko? Dahil hindi habang buhay, may kontrata tayo at hindi habang buhay, malakas ang pangangatawan natin para magtrabaho dyan sa ibang bansa. Dahil darating yung araw na pipili ka sa pagitan ng abroad o pamilya, trabaho o Pilipinas, sahod o oras. Hindi ko naman sinabi na lahat ng OFW o seaman ay kailangan magnegosyo. Ang kailangan lang natin mag-isip din tayo parehas ng pag-iisip ng mga negosyante. Lalong-lalo na kung gusto nating umuwi ng masanda, hindi tayo magbaback to zero. Dahil naniniwala pa rin ako ang pagnenegosyo ang sagot at susi para makauwi tayo na mas maaga dito sa Pilipinas. At naniniwala din ako ang pagnenegosyo ang sagot para mas umangat ulit ang bansang Pilipinas. Alam ko, sobrang hirap ng mahalin ng Pilipinas. Pero dapat tayo rin ang unang mas magmamahal sa bansang Pilipinas. Kaya kung hanggang ngayon, nandyan ka pa rin sa ibang bansa o sa barko, okay lang yan. Tuloy ang laban at huwag tumigil mangarap. Alam ko may mas mataas ka pang pangarap, kaya ka umabot sa video na to. Kanina nabanggit ko si Nice Dream Philippines. Isa sa mga negosyo ang pinapatakbo namin ay ready na for franchise. Yes, tama ang narinig nyo. Handa na akong i-share yung blessing sa mga kapwa ko OFW, seaman o aspiring entrepreneur na hanggang ngayon hirap na hirap pa rin magsimula ng sarili nilang negosyo. Dito, pagtatrabuhan natin dahil ito ay may sistema na at may kumikitang negosyo. Pagkatiwalaan nyo ako dahil alam ko yung hirap at hirap kumita ng pera dyan sa ibang bansa. Kaya wag na tayo magpabudol, hindi na tayo tulad ng mga OFW na seaman dati na laging niloloko. Dapat mas may alam na tayo at alam natin yung kwento behind kung sino yung mga tao na nasa likod ng negosyong sinisimulan nila. Kaya sila ang dapat pagkatiwalaan natin. Invite ko na nga rin pala kayo sa grand launching ni Nice Dream Philippines sa January 17 at 2 p.m. Zoom meeting lang ito, kaya alam ko may makaka-attend sa inyo. Message nyo ako para masend ko yung link. Dito, ipipresent natin lahat ng kailangan nyo malaman sa franchise ni Nice Dream Philippines. Yun, maraming salamat sa panonood. Ito, kakatapos ko lang mag-exercise, kaya tinuloy ko yung naputol na video. So hanggang dito na lang, maraming salamat. Ingat tayong lahat. Bye!